Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ngayon ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Para bigyan po tayo ng detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang nangyari dyan ngayon at sino-sino ang dumalo sa pagtitipon? Yes, Ruth. Una lang tumungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan para sa paggunita ng bansa sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ngayong April 9. Ang Mount Samat o Dambana ng Kagitingan ang nagsisilbing Memorial War Complex para sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na lumaban sa Japanese Army noong World War II. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo kasama ang Japanese Ambassador to Manila na si Endo Kazuya at U.S. Deputy Chief of Mission to the Philippines, Robert Ewing. Dumalo sa pagtitipon ng ilang veterans at mga kaanak ng mga yumaong sundalo. Ang 99 years old World War II veteran na si Cipriano Florento ang siyang nagpatunog ng kampana ng paggunita. Isa lamang siya sa naiwang survivor sa Battle of Bataan at Death March noong 1942. Ruth, sa talumpati nga ng Pangulo, sinabi niyang isa sa mga aral na maaaring mapulot sa nakaraan, ang tanging solusyon sa digmaan ay hindi raw dagdag pang digmaan, kundi kapayapaan. Patunay nito ang pagiging mahigpit ng magkakaalyado ngayon ng Japan, Amerika at Pilipinas sa larangan ng ekonomiya at depensang pangseguridad. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. We are a little bit disappointed to see that the world, parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.